Toasted siopaw or baked siopaw ay pwede talaga mga palangga na gawin natin itong pang negosyo at pwede ding pangkain lang, pang merienda. I-share ko sa inyo ngayon mga palangga yung gawa namin na mag-asawa na toasted siopaw. Bali itong aming toasted siopaw ay pang display po namin at pang school canteen din po. Kaya wag na nating patagalin mga palangga. Simulan na po natin. Ang una nating gagawin ay magluto muna tayo ng ating palaman. Pwede talaga kayo dito mga palangga maglagay ng star anise. Ako mga palangga wala akong available ngayon na star anise, naubusan po ako. Kayo na lang pong maglalagay pag nagluto po kayo. Pero kung wala namang star anise ay okay naman mga palangga. Masarap naman at mabango. Yung baboy natin ay pinahiwa ko lang ng maliit na pa-cubes at hinugasan ng maigi at ito na po ay gisahin po natin. Maganda mga palangga pag yung baboy ninyo ay hiwain nyo lang na mga maliliit, wag lang po yung giniling. Minsan ay chicken po din yung ginagawa naming palaman. Ayan na mga palangga, lagyan po natin ng tubig at pakuluan po natin ito para po lumambot po yung ating baboy. At sa mga sukat na mga nilagay ko dyan ng mga seasoning ay katamtaman lang po talaga ang lasa nito. Pero depende na po talaga yan sa inyo mga palangga kasi magkaiba po tayo ng panglasa. Pwede kayong magdagdag dito ng mga seasoning or magic sarap. Ako hindi na po ako naglagay mga langga ng magic sarap. At hindi na din ako naglagay ng oyster sauce. At pakuluan muna natin ito ng kaunti bago natin ilagay yung ating patatas. Sa ating palaman ay naglalagay talaga ako ng patatas. At takpan lang po natin ito mga palangga hanggang sa lumambot ng husto yung ating baboy at saka yung ating patatas. Ayan na, malambot na po yung ating baboy at saka yung ating patatas. Sa ating pangpalapot dito mga palangga ay hindi po ako maglalagay ng cornstarch. Depende na sa inyo mga palangga kung cornstarch yung gamitin ninyo na pangpalapot. Ako hindi ako naglagay ng cornstarch, breadcrumbs po yung ginamit. Kung cornstarch po yung ilagay ninyo dito ay maglagay kayo ng 1 to 2 tablespoon at tunawin nyo ng tubig yung inyong cornstarch bago ninyo ilagay sa inyong palaman. At basta tansyahin nyo lang mga palangga. Itong aking palaman ay katamtaman lang po itong basa nito, hindi masyadong basa at hindi rin masyadong dry. At yung hydration niya at yung breadcrumbs ay nakakatulong din para medyo matagal din mapanis yung palaman natin sa loob. At itabi lang muna natin itong mga palangga at gagawa na tayo ng ating pinakado. Nasa video screen lang po natin mga palangga yung mga sangkap ng ating dough. Sundan nyo lang. Ang ginamit ko dito na harina ay all-purpose flour kasi masarap at malambot talaga yung ating all-purpose na harina. Pero pag wala kayong all-purpose, pwede talagang gamitin yung first class flour. Ayan na mga palangga, pag natunaw na natin yung mga dry ingredients natin, ay ilagay na natin yung ating harina. Pwedeng masahin sa spiral mixer, pwede sa roller dough or dough roller at pwede ding masahin ng mano-mano. Itong aking dough mga palangga ay idaan ko lang po ito sa aking dough roller. At 30 grams lang po yung putol ko dito mga palangga, pero nasa inyo na rin yan kung ilang gramo yung gusto ninyong putol at kung magkano ang inyong bintahan sa inyong toasted siopaw. Ang bintahan ko po dito sa aking estante ay 10 piso at sa aking mga reseller naman ay 10 piso ang kuha nila sa akin at ibinta naman nila ng 12 to 15 pesos. At yung aking itlog, yung nilaga kong itlog ay 3 piraso lang. Paano ko ba ito pagkakasyahin sa 60 piraso na putol ng ating dough? Ito lang po yung ginagawa ko mga palangga. Kinudgod ko lang po kasi sa 60 pieces ng ating naputol na dough ay hindi po ito kasya yung 3 nilaga nating itlog. Kayo depende na sa inyong mga palangga kung ano yung diskarte ninyo sa inyong itlog. Pwede kayong pagganyan na lang. Ako mga palangga, ganito na lang talaga yung diskarte ko kasi ang mahal na talaga ngayon ng itlog. Biro mo, isang pirasong itlog, 12 pesos. Dinidiskartehan ko na lang talaga mga palangga para hindi na masyadong lumaki yung puhunan natin dito. Nasa inyo na rin yan kung susundin po ninyo yung aking diskarte sa aking itlog. Sa ating 1 kilo na harina ay nakaputol po tayo ng 60 na piraso. Sa 10 piso po yung bintahan natin ay meron naman po tayong tubo mga palangga. Sa 1 kilo pa
lang yan, ilalo na pag nakaubos tayo ng marami na kilo o makagawa tayo ng marami. Sabi nga pag maliit lang yung ginawa mo ay maliit lang din po yung kita mo. Pag maramihan na ay marami din yung kita mo o malaki din yung kita mo. Ganyan lang po ako mga palangga mag-fold ng ating siupaw sa ibabaw. Hindi mo maintindihan kung parang simod ng pato or parang flower. Charot. At nilagyan lang namin ng baking liner. Pwede naman mga palangga na wag na kayong maglagay ng baking cup or baking liner. Ayan mga langga, ito po yung gawa ko. Ayan po yun, hindi mo maintindihan kung ano ba yun. Ito po yung sa asawa ko mga palangga. Ito po yung gawa niya. Iba talaga yung moves ng mga master ano. Hindi ko talaga makuha yung moves ng asawa ko. Ayan po ang kanyang gawa. Ayan. Isa na yan siupaw yung ano niyan yung recipe. Isa rin sa recipe niya yung siupaw. Pag hindi ninyo ilagay sa baking liner ay banyahan nyo na lang yung tray ninyo ng large shortening para hindi dumikit yung ating toasted siupaw. At evaporated milk lang po yung aking banya ay pwede talagang magbanya dito ng itlog. At paalsahin lang natin ito mga palangga ng 1 hanggang 2 oras. Huwag masyadong paalsahin ha. At ito po yung ating baking time. Ayan na po mga palangga, tikiman time na. Sana nagustuhan po ninyo ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.